Paano nga ba mag-install ng mini driving light version 1 gamit ang isang relay plus Stockhorn combo passing sa ating mga motorsiklo? For today's tutorial vlog mga katropa, tuturuan ko kayo paano mag-install ng mini driving light version 1 gamit ang isang relay, on and off, with passing Stockhorn combo. So mga kailangan natin mga katropa, syempre, mini driving light. So ang gagamitin natin dito, version 1. Yellow, red, and black. Okay, tatlong wire lang, version 1 yan mga katropa. Tapos, 10 ampere na fuse, 6 ampere na diode, domino switch, at isang boost relay na 5 pins or 4 pins, 30 ampere. Pero sa case na to mga tropa, ang gagamitin nating relay, 5 pins. Okay? At syempre, yung ating mga Stockhorn ng ating mga motor siklo. Uumpisa natin yung pag-wiring ng ating mga motor. So, uulitin ko, kailangan nyo malaman ang accessories line or accessories wire ng mga motor ninyo. Saan makikita yon? So, ang pinakamadaling i-access dun sa susian ng ating mga motor. Okay. So, may mga 5 motor tayo na madalas makita sa ating mga bayan. Okay, so ano nga ba yan? Yamaha. Ano ang kulay ng accessories wire ng Yamaha? Kulay brown. Okay? Sa bandang susian mga katropa, mayroon yang kulay brown. Yan yung accessories wire. Sa Suzuki, ano ang kulay ng accessories wire ng Suzuki? Sa susian yan, mayroong kulay orange. Yan yung accessories wire. Sa Honda, ano naman yung kulay ng accessories wire ng Honda? Black. Alright. Sa susian ng Honda, 4 wires man yan, 2 wires. Ang kulay ng accessories wire dyan is kulay black. Either Yamaha, kung 4 yung wire dyan, hanapin nyo na yung kulay brown. Suzuki, kung 4 yung wire dyan, hanapin yung orange. At yung Kawasaki, 4 yung wire dyan, hanapin nyo lang yung kulay brown. Okay? Tapos, sa Honda, kung 4 yung wire, hanapin nyo lang yung kulay black. Yan yung mga accessories wire ng mga motor na yan. Bakit ko binabanggit yung mga kulay ng mga accessories wire? Sa accessories wire kasi mga katropa, mayroon tayong itatap dyan. Okay, so pinaka-importante, bago kayo mag-wiring, dapat alam nyo ang kulay ng mga accessories wire ng mga motor. Pagdating naman sa mga China bikes, tulad ng Rossi, ano ba yung mga motor na China, ang kulay ng mga accessories wire ng mga katropa, kulay black. Okay? So, Honda at mga China bikes, iisa lang po ang pattern ng wiring coding ng mga motor na yan. Okay? So, dito mga katropa, uumpisahan na natin ang pag-wiring. Okay? So, ang first step, fuse. Okay? So, ano nga ba ang dapat gamitin na fuse? Yung malaki? Yung malalaki na type or itong mga mini fuse? Okay? So, kung mayroon kayong malalaki mga katropa, pwede rin yun. So, ang pinaka-importante dyan, dapat yung wire is matigas. Okay? Makakapal yung ating wire katulad nito. Yan, makakapal. Solid yan. Tapos, yung sukat ng fuse, 10 ampere. Okay? Ayan. 10 ampere dapat yung mga katropa. Okay? So, nag-blur lang. So, either malaki yan or itong maliit, dapat 10 ampere.
5 to 10 ampere mga katropa, yung sukat na fuse ang gagamitin nyo dito. Okay? Tapos kung may wire kayo na gagamitin para pang mainline, ang gagamitin nyo mga katropa, sukat ng wire doon, sukat ng wire para gawing mainline is 16 gauge. So umpisa natin mga katropa. Yung isang paa ng fuse, dito natin ilagay sa positive ng battery. Okay, yan. So wala na kayo ibang gagawin nito mga tropa sa pag-wiring ng mga mini driving light. Ang kailangan nyo lang ma-access or malaman kung saan nakalocate yung battery at yung susian. Yun lang, wala nang iba. Okay, so kung nakabit yun na, yung isang paa, dito natin ilalagay yung relay. Okay, so sa pag-wiring ng mga ganitong mga loads or accessories ng mga motor ninyo mga katropa, dapat nakahinang. Nakahinang, pinaka the best. Tapos yung mga wire na nakakonect sa battery, dapat naka-I terminal. Yung mga wire na nakakonect sa chassis, dapat naka-I terminal din. Para solid yung takbo ng kuryente sa ating mga load or accessories. Okay? So dito tayo sa isang paa ng ating fuse. Okay? So tanggalin muna natin itong fuse para hindi magkaroon ng problema habang nag-wiring tayo. So isang paamang fuse, dito natin yan i-connect sa pin number 30 ng relay. Okay, so ito yung position ng relay natin mga katropa, yung orientation ng paa ng relay. So 5 pins ito mga katropa, meron tayong hindi gagamitin dito. Ito, so ito yung mga position niya. Ito ang pin number 30, pin number 85, pin number 86, pin number 87, sa taas, pin number 87 yung gitna, yung bakante. Ayan. Okay. So yung bakante na yung mga katropa, madalas hindi ko na yung ginagamit. Kung wala naman kayong pagkagamitan, bakante nyo na lang. Tapos silyaduhan nyo, lagyan nyo ng shrinkable tube para hindi magkaroon ng grounded or ground, hindi mapasukan ng tubig itong part na to. Okay? So dito na part mga katropa, yung pin number 85, dito natin i-connect yung ground sa ating battery. Ayaw nyo magkuha sa battery ng negative, pwede naman sa body chassis ng mga motor ninyo. Siguraduhin nyo lang na hindi kinakalawang yung pagkakabitan nyo. Okay? So ayan. So kabit natin mga katropa. Okay, yung pin number 30 dito sa kabilang paa ng ating fuse. Ayan. Okay? Yan. Tapos, heto, i-connect natin to sa accessories wire ng ating mga motor. Kaya, kung tinuro kanina kung ano ang mga kulay ng mga accessories wire ng motor ninyo. Doon kasi kayo kuha ng supply papuntang pin number 86 ng relay. Okay? Tapos, itong pin number 85, ko-connect natin to sa negative ng battery or pwedeng negative body chassis ng mga motor ninyo. Okay, so kabit muna natin. So dito sa ating case mga katropa, heto ang ating susian. Okay, so pakita ko lang sa inyo ha, para hindi kayo malito mga katropa. So dito, heto ang susian ng Honda TMX. Okay, so may apat na wire ito. Green, black na may lining na white, red, at black. Okay. So, yung tatlong ito mga katropa, ito, wag nyo na pakialaman. Okay. Kung naka-connect yan sa inyo mga susian ng motor papuntang harness, wag nyo na pakialaman. Dito kayo mag-tap sa kulay black. Sa case na to, Honda yung ating motor o yung ating susian. Dito tayo kukuha ng supply ng accessories papuntang 86 ng ating relay. Okay, so connect natin mga tropa. So ito yung black wire ng ating susian ng TMX 155 Honda. So ayan mga katropa. Ayan. Connect muna natin yung pin number 86 ng relay. So ayan. Ayan. Sunod, hetong pin number 85. Saan nga ba ito i-connect?
Sabi ko kanina mga katropa, pwedeng sa negative ng battery or pwedeng body chassis ng motor. So, i-connect natin to sa negative ng battery. So, ito yung wire ng negative. Nagpagapang tayo. I-connect natin yan dito sa dulo. Ayan. Ito yung connection galing sa battery. Pinadaan ko sa wire. Ayan. So, dito natin i-connect ha. Huwag kayo mag-skip mga katropa sa ating tutorial. Okay, kasi may karugtong pa ito. Okay? So, kung na-connect niya mga katropa, so ang kasunod natin mga katropa dito sa pin number 87 sa taas ng boost relay, dito nyo i-connect yung susian. Yung ating domino switch. Sa domino switch mga katropa may tatlong wire. Blue, brown, black. Okay. So yung blue, ito yung pinaka main supply or yung common ng ating domino switch. Dito pumapasok yung supply galing 87 ng relay na to. So ang gawin natin, idudugtong natin yan mamaya. Tapos yung brown, ito yung high position ng domino switch. Tapos yung black, ito yung low position ng domino switch. Okay, so ang gawin muna natin, ikabit yung blue wire sa 87 ng relay. Okay, so ito yung 87, connect natin. Yan. Blue wire to pin number 87 ng relay. Okay. Kung na-connect nyo na mga katropa, ito ang kasunod. So kung na-connect nyo na mga katropa, ang susunod yung gagawin, dito na sa mini driving light. Okay? So ayan. Madali lang ito mga katropa, huwag kayong malito. Yan. So dito sa mini driving light, may makikita kayong wire. Black, red, and yellow. Okay? So sabi ko sa inyo mga katropa, yung ating domino switch may tatlong wire. Okay? So yung blue, yung common. Tapos yung brown, isa yung high position ng domino switch. Yung black, yan yung low position ng domino switch. Okay? So dito sa ating mini driving light, yung high niya, high beam, yung yellow. Okay, yellow. Tapos yung red wire, yan yung low beam. Tapos yung black wire is negative. So ang gagawin natin mga katropa, itutugma natin. Yellow to brown wire ng yellow ng mini driving light, i-connect natin sa brown wire ng domino switch. Okay? Brown. Kasi sabi ko kanina, yung brown, high position ng domino switch at yung yellow, high beam ng mini driving light. So dapat itutugma nyo. Tapos, yung black wire ng domino switch, yan yung low position ng domino. Tapos yung red wire, ito yung low beam ng mini driving light. So ang gawin, pagsamahin. So dapat itutugma natin mga katropa. Yan. Okay. Tapos, dito tayo sa black wire ng mini driving light. So yung black wire, lagyan nyo ng negative supply. Either kukuha kayo sa battery or kukuha kayo sa body chassis ng motor ninyo. So same lang yan mga katropa, walang problema dyan kung saan kayo kukuha. Okay, so gawin natin, magdudugtong tayo ng wire. Tapos ipagapang natin dito sa negative ng battery. Okay, pwede dito, pwede rin dito sa wire na dito banda. Okay, so same lang yung mga katropa. Kasi yung wire na to, yan, yung wire na to, nag-connect dito. Dito rin naman galing sa negative ng battery. So wala magiging problema dyan kung saan kayo kukuha. Basta negative ang isupply nyo dito sa black wire ng mini driving light. Okay. So pag ganyan mga katropa, nakabit nyo na yung ating setup ng one relay dito sa mini driving light. So ang gagawin natin, tetestingan natin mga katropa ha. Ibabalik natin yung fuse na 10 ampere. So yan, na balik na natin. So on natin yung susian mga katropa. Okay. So pag ganahan natin yung mini driving light, on natin.
So, high, low, high, low. So, wala nang problema. Gumagana siya mga katropa, working. Tapos, subukan natin patayin yung susian kung nag-function pa rin ba yung mini driving light kahit nakapatay yung susian. Yan. So, on natin yung switch. So, wala. Ibig sabihin, working lang yung ating setup pag naka-on yung susian. So, dito mga katropa, may idadagdag tayo na isang setup or isang function sa ating mini driving light. Isasabay natin yung busina ng inyong mga motor. Either Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, at China bikes. Okay. So, paano ba yun gawin? Unang step mga katropa, tandaan nyo, yung ating supply ng mini driving light is positive. Yung pinaka main supply, positive kasi dito kumuha ng supply yung ating MDL. Okay, nasa positive. Pangalawang step, okay, dapat malaman nyo rin kung anong trigger ang lumalabas or anong trigger meron ang busina nyo. Okay, so na-confirm natin na positive yung ating main supply ng ating MDL. Dapat malaman nyo rin kung anong trigger dito sa inyong mga busina, lalo na sa stock. Kasi kung hindi nyo alam, pinagdugtong nyo lang, magkakaroon ng problema ang wiring ninyo. Okay? So, paano nga ba malalaman yun? So, dito sa mga katropa. First step, gagamitan nyo siya ng test light. Okay? Ito yung part ng ating test light. Alligator clip at probe. Okay? So, ang gagawin nyo mga katropa, dito sa ating dalawang terminal ng busina, hanapin nyo lang sa inyong mga motor yan, tapos alisin nyo. Alisin nyo mga katropa, dapat nakalis. Okay? So, alisin natin. First step, para malaman kung positive or negative trigger yung busina nyo. Yan. Okay. Naalis nyo na. Tapos, susunod na step, yung ating alligator clip, ilagay natin sa positive terminal ng ating battery. Okay, so goods na. So ngayon, ang susunod naman na step, i-on nyo ang susian ng motor na pagkakabitan nyo. Okay. Ngayon, ang susunod na step, dapat habang ginagawa nyo yan, nagbubusina kayo. So, pipindutin nyo yung busina. Okay? So, dito mga katropa, malalaman natin kung positive or negative yung ating busina. Okay? So, dito, pindutin nyo to. So, naka-steady. Hindi siya nag-blink habang pinipindot natin. Ayan. Ayan. Naka-steady siya mga katropa. Ayan o, may ilaw. So dito tayo sa kabila, sa kanan. Dapat, pag pindot mo na busina, dapat mag-blink to. So hindi. Ibig sabihin, itong linya na to is negative. So hindi ito ang trigger. Okay? Kasi umiilaw siya. Naka-steady yung ilaw ng ating test light. Ayan o. So ito yung negative. Ito yung babad na linya. Babad. Hindi to yung dumaan sa switch. Okay? So ang gagawin natin mga katropa, yung ating test light, ilagay natin sa negative. Ayan. Okay? So ito, na-confirm natin is negative. Okay? Yung linya na to. Tapos dito tayo sa kabilang pin. Okay? Pindutin natin. Ayun.
Ibig sabihin, yung supply ng ating horn switch is positive. Okay. Positive mga katropa. Ngayon, kung positive yan, hindi conflict ang gagawin nating stock horn passing dito sa ating mini driving light. Kasi dito tayo kukuha ng supply para magkaroon ng passing yung ating MDL pag pinindot natin yung stock horn switch. Okay? Paano naman kung sakaling negative yung trigger ng ating busina? So, ang ganun mga katropa, kapag negative yung ating trigger ng ating busina, pwede kayong mag-convert. Gagamitan nyo ng relay, isang peraso. So, kung paano gawin yon, abangan nyo sa ating mga tutorial. So, abangan nyo mga katropa kung paano nga ba mag-convert ng negative to positive trigger na hindi nyo na ginagalaw yung mga harness or wiring ng mini driving light nyo. Okay? So, balik tayo dito sa ating pag-wiring ng stock horn passing sa mini driving light version 1. Na-locate nyo na mga katropa kung saan dito sa ating pin yung ating trigger na nagmumula sa switch ng ating motor. Ang gagawin nyo mga katropa, babalik nyo muna. So, ito negative lang. Kasi, dito tayo mag-modified sa positive. Yan. So, dito sa positive ng socket or yung terminal na ito mga katropa, ang gawin nyo, ayan, maglalatag kayo ng diode. Okay. So, dito, gagamitin natin si diode. I-apply natin. So, paano nga ba posisyon ng diode? Ito ang negative side, yung may silver. Ito naman ang positive, yung walang silver. So, ang gagawin nyo, yung positive side ng ating diode, tapos nagdugtong tayo ng wire. Yung wire na to, yung dulo, ilalagay natin sa, ang gagawin nyo, babalatan nyo yung terminal ng positive trigger ng busina nyo. Ayan, nakabit na natin. Sa mga katropa. Okay? Yan. Okay? So, yung positive side ng ating diode, dito yung na-connect sa positive trigger ng ating busina na terminal. Okay? Tapos, yung negative side, naglagay tayo ng wire, extra. Tapos, yung dulo nito, dito natin yan ilalagay sa red wire ng mini driving light at black wire pagsamahin natin yung dulo ng diode na may silver. Ayan. Okay. So, nakabit na natin mga katropa. So, titestingin na natin ngayon. Ignition on. Alright. High. Low. High. Low. High. Low. Okay. So, busina tayo. Yun. Okay. Tapos, high. Passing siya. Low. So, wala siya mga katropa. Ang ating mini driving light, nagpapassing lang siya kapag high. Okay? Ayan. So, kapag naka-low kayo mga katropa, katulad yan, walang passing na mangyayari. Pag naka-high, saka lang siya magpa-passing. At kapag naka-off, ayan. So, kung gusto nyo mga katropa na kahit naka-off yung mini driving light at nakabukas yung dilaw, pag busina nyo, magka-passing din, at naka-on yung puti, pag busina nyo, magka-passing pa rin, abangan nyo ang ating tutorial doon. So, kailangan natin ng 3 relay doon mga katropa. Kasi dito, napapansin nyo, subukan natin. Pag naka-off,
Naka-passing. Kapag kapag naka-low, walang passing, di ba? Kapag naka-high, saka lang magpa-passing. Kung gusto nyong mag-passing sa lahat ng mode mga katropa, abangan nyo ang ating tutorial kasi gagamitan natin yan ng tatlong relay na ganito. Okay? Transparent. Ito naman yung relay na is PDT. Yung mga ganitong mga relay, hindi ito pwede sa ganun mga function. Okay? Subukan natin mga katropa na magdadagdag pa ng isang diode kasi may mga mini driving light kasi na kapag dinagdagan nyo ng isang diode, kapag naka-on yung puti ng mini driving light, pag busina nyo, mag-blink yung dilaw. Kapag naka-on naman yung dilaw, pag busina nyo, mag-blink yung puti. So dito, susubukan natin. And then, magdadagdag tayo ng diode syempre. Okay? So, yung isang diode mga katropa, ganito. Yung silver ng ating diode, tapos dulo niya is may wire, dito natin isasama yan sa yellow ng MDL at brown wire ng domino switch. Ayan. Tapos, yung ating walang marking, dito natin isasama sa positive trigger ng ating busina. Okay? So dito, susubukan natin kung mag-blink na ba yung mini driving light kahit nakabukas yung puti or dilaw. So try natin. Okay, naka-ignition on. Busina. So nag-blink pag naka-off. Puti. Dapat mag-blink yung dilaw niyan. So wala. Hindi pa rin pwede mga katropa. Nilagyan natin ng diode. Wala pa rin. Hindi pa rin uubra. So sa dilaw o sa high. Okay. So saka lang siya nag-blink kapag dilaw yung naka-on. Okay? So kung gusto niya mga katropa ng setup na kahit bukas yung puti, mag-blink yung dilaw. Kapag nakabukas yung dilaw, pag busina nyo, mag-blink yung puti. Tapos pag naka-off naman, pag busina nyo, mag-blink yung mini driving light. Abangan nyo yung ating tutorial. At yun nga, gagamitan natin yan ng tatlong relay na katulad nito. Okay? So yun lang mga katropa kung paano mag-install ng mini driving light version 1 na may stock horn combo passing. Okay? Kung sakaling nagustuhan mo yung ating tutorial ay huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. So this is Light Modifier, the wiring motovlogger. Ride safe and God bless mga katropa. Ingat sa pag-wiring. Peace out.